Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya habang pinagmamasdan ng larawan nila ng kanyang ina. Yun ang huling picture nila na magkasama nung nabubuhay pa ito. Miss na po kita, Mama. Sana nandito ka pa. Miss ko na po yung bonding natin nila, Papa. Saad niya, habang malungkot na nakatitig sa larawan. Namatay kasi ang kanyang ina sa car accident. At kahit 4 na taon na ang lumipas, sobrang sakit pa rin nun para sa kanya. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang mapaigtad siya dahil sa malakas na pagkalabog mula sa labas ng kanyang kwarto. Ano yun? Tanong niya sa sarili bago agad tinabi ang picture sa ibabaw ng bedside table niya at lumabas ng kwarto. Nang makalabas, agad siyang bumaba ng hagdan kung saan nakita niya ang madrasa na hawak ang buhok ng isa sa mga kasambahay nilang, si Aling Tessa. Ang simple-simple ng trabaho mo. Hindi mo pa magawa ng tama. Wala kang kwenta. Galit na sigaw ng kanyang madrasta habang sinasabunutan ng kasambahay. Hindi niya gusto ang ginagawa nito, kaya nagmadali siyang lumapit upang awatin ang mga ito. Tita Eliza, tama na po! Awat niya rito, habang pilit inaalis ang pagkakasabunot nito sa kasambahay. Huwag kang makialam! Galit na sabi nito, bago siya tinulak, dahilan ng kanyang pagkatumba. Napaigik siya dahil sa sakit, bago napalingon sa gilid nang marinig ang boses ng matalik niyang kaibigang si Lance. Anak ito ni Aling Tessa. Ma'am, tama na po. Huwag niyo po saktan yung nanay ko, ma'am, please po. Dinig niyang pagmamakaawa ni Lance at tatakbo na sana para tulungan ang ina ng pigilan nito ng stepsister niya sa pamamagitan ng paghampas ng tumbler sa likod nito. Huwag mo na subukan tulungan ng nanay mo. Malalagot ka rin kay mami, sige ka. Natatawang sabi ng stepsister niya habang nakatingin kay Lance na napaluhod dahil sa sakit ng hampas na natamo. Nainis siya sa nakita, kaya pinilit niyang tumayo bago lapitan ang mga ito. Nang makalapit, tinulak niya ang stepsister niya bago tinulungang tumayo si Lance. Nang matapos, muli niyang binalingan ang stepsister niya. Angeline! Why are you doing this? Dapat tinutulungan mo si Lance na awatin si Tita Eliza. Hindi yung ganito pa yung ginagawa mo. Inirapan lang siya nito bago maarting na mewang. Bakit, Maya? You're defending this guy and his mother? That's ridiculous. Talagang mas papanig ka pa sa kanila kaysa sa amin ni Mommy? Mali na ang ginagawa niyo eh. Your mom will not listen to me kaya ikaw na yung umawat sa kanya. Seryosong sabi niya pero pinagtaasan lang siya nito ng kilay. Asa ka namang susundin kita? Siya naman ngayon ang nagtaas ng kilay bago ngumisi. Aawatin mo ang mami mo? O makakarating lahat kay Papa ang tungkol dito? Nang hahamong tanong niya. Dahil doon, nanggigigil na inirapan siya nito bago sumigaw. Mommy, stop that! Tila labag sa loob nito na sinaway ang ina. Tumahimik ka, Angeline. Tinuturuan ko ng leksyon ito babaeng ito. Nilingon siya ng stepsister niya. Dahil doon, at ginisihan pa siya kaya mariin siyang napapikit. Maya-maya, isang buntong hininga muna ang ginawa niya. Bago malamig ang boses na nagsalita. Should I call Papa? So that he could also teach you a lesson, tita? Malakas ang pagkakasabi niya. Dahilan kung bakit agad napahinto ang madrasta niya bago nanlilisik ang mga matang tumingin sa kanya. Subukan mo, Maya. Hamon ito sa kanya. Kaya seryosong nilabas niya ang cellphone bago nagkunwaring tinawagan ang kanyang ama. Hello, Pa. Yun pa lang ang nasasabi niya. Agad na nagmura ang madrasta niya bago nagmarchang umalis. You'll regret siding with them, Maya. Inirapan pa siya ni Angeline bago ito umalis din. Nang makaalis sa mga ito, agad niyang nilingon si Lance na ngayon, inaalalayan na si Aling Tessa. Nay, saan po masakit? Rinig niyang tanong ni Lance. Ayos na ako, anak. Tumingin sa kanya si Aling Tessa bagong umiti. Hindi mo na dapat ginawa yun, Maya. Sigurado ikaw ang pag-iinitan na mag-inang yon.
Nag-aalalang sabi nito. Tipid siyang umiti bago naglakad palapit sa mga ito. Ayos lang po yun. Hindi ko po gusto na gano'n ang trato sa inyo. Mamaya po tatawagan ko talaga si Papa para ipaalam sa kanya yung nangyari. Yan ang wag na wag mong gagawin, Maya. Kung gaano kabait ang ugali mo, kabaliktaran nun ang ugali ng madrasa at stepsister mo. Kung sasabihin mo sa Papa mo ang tungkol dito, sigurado pati ikaw ay sasaktan ng mga yon. Sumang-ayon naman si Lance sa sinabi ni Aling Tessa. Pasensya ka na, Maya. Hayaan mo, ayos lang kami. Saad ng lalaki. Pero sana po hindi na maulit yon. Ayoko pong sinasaktan kayo kahit sino nandito sa bahay. Kapag naulit po, hindi na ako magdadalawang isip na sabihin kay Papa ang lahat para matulungan kayo. Salamat, Maya. Sana nga hindi na maulit yon. Malungkot na sabi ni Aling Tessa. Paulit-ulit niyang hinihiling na wag nang maulit ang ganong pangyayari. Pero tila hindi pabor sa kanya ang panahon. Dahil kinagabihan ng mismong araw din na yon, nakita niya kung paano muling saktan si Aling Tessa at Lance. Ma'am, saktan mo na ako, pero wag mong subukan saktan ang anak ko. Rinig niyang galit na sigaw ni Aling Tessa sa kanyang madrasta. Ganon? Matapang ka na ngayong katulong ka? Inis na tanong ni Eliza bago nagmamadaling pumasok ng storage room at gano'n na lang ang panlalaki ng mata niya nang makita itong lumabas na may hawak na baseball bat. Tita! Wag! Sigaw niya bago akmang aawatin ito nang hawakan siya ng stepsister niya. Bitiwan mo ako, Angeline! Nagpupumiglas niyang sigaw. Anong bitiwan? Asa ka? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pagsisisihan mong kinampihan mo sila. Nang aasar na sabi nito, habang mariing nakahawak sa braso niya. Nilingon niya si Lance. Nakita niya kung paano nito tinulak ang madrasta niya. Huwag niyo sasaktan ng nanay ko. Rinig niyang galit na saad ni Lance. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa inyo. Nandirito kayo sa pamamahay ko kaya ako masusunod. Anang madrasta niya bago may tinawagan sa cellphone at maya-maya lang, maraming armadong lalaki ang pumasok sa bahay nila. Tita! Nilingon siya ng madrasta niya. Paulit-ulit siyang umiling habang nagmamakaawang nakatingin dito. Huwag po! Huwag niyo na po silang saktan! Lumambot ang tingin ng madrasta niya, kaya inakala niyang magbabago ang isip nito. Pero hindi pala. Dahil matapos siyang tignan, ngumisi ito bago nagsalita. Kunin niyo yung mag-inang yan. Isakay niyo sa kotse. Kapag nanlaban, saktan niyo para tumahimik. Masyado na akong ginagalit ng dalawang yan. Utos nito sa mga armadong lalaki na agad sumunod. Mami Liza, ako na lang po. Huwag niyo na idama yung anak ko. Dinig niyang pagmamakaawa ni Aling Tessa habang nagpupumiglas sa mga armadong lalaki. Pero tila walang narinig ang madrasta niya. Hanggang sa tuluyang tumahimik ang buong bahay. Dahil nailabas na ng mga armadong lalaki si Lance at Aling Tessa. Subukan mo lang magsumbong sa papa mo, Maya. Sisiguraduhin ko sa'yo, hindi nasisikatan ng araw ang maginang yon. Banta ng madrasta sa kanya bago lumabas ng bahay. Binitawan naman siya ng stepsister niya, kaya napaupo na lang siya sa sahig sa panghihina. Take this as your lesson, my dear stepsister. Kalabanin mo na lahat, wag lang ang mommy ko. Saad nito, bago lumabas din ng bahay. Kinabukasan hiniling ni Maya na sana panaginip lang ang nangyari. Pero hindi. Dahil ng araw din na yon, ay masayang ibinalita ng kanyang madrasta na patay na si Lance at Aling Tessa. No, that's not true. Hindi po totoo yan. Galit na sigaw niya. Hindi naniniwala sa sinasabi ng kanyang madrasta. Akmang lalapitan siya nito at ng stepsister niya dahil sa galit na nararamdaman nang awatin siya ng kanyang ama na kauuwi lang ngayong umaga. Tama na. Ano ba nangyayari? Isa pa. Tanggapin mo nang wala na si Tessa at ang kaibigan mo. Saad nito sa kanya. Paulit-ulit siyang umiling at sinabi sa kanyang ama ang totoong nangyari. Pero mukhang nalason na madrasta niya ang isipan nito
kaya hindi siya pinaniwalaan. Masakit malaman ang pagkamatay nila, pero hindi tama na mambintang anak. Saad pa ng kanyang ama habang nakayakap sa kanya, kaya dismayadong napayuko na lamang siya. Hindi ako naniniwalang patay na si Lance at Aling Tessa. Hindi ko paniniwalaan yan. Mangiyak-ngiyak niyang bulong bago mariing napapikit. Makalipas ang ilang taon, matapos i-check ang batang pasyente, agad nagtungo si Maya sa bagong pasyenteng kararating lang. Maraming naroon ngayon sa ospital na pagmamay-ari niya mismo dahil may aksidenteng nangyari. Excuse me sir, ano po nangyari sa inyo? Ano po nararamdaman niyo? Nag-aalalang tanong niya sa isang lalaki nagdurugo ang noo. Bakit? Doktor ka ba? Pabalang na balik na tanong nito dahilan ng sandali niyang pagkatigil. Mapagpasensya siya sa mga pasyente, pero hindi niya nagustuhan ang tono nito. Nang matauhan, lihim siyang napairap bago pilit nang umiti. Doktor po ako, sir. Sagot niya, pilit pinipigilan ng sarili na mainis sa lalaki. Kararating lang niya kaya hindi niya nasuot ang doctor's coat dahil sa pagmamadali. Pero suot niya naman ang ID na imposibleng hindi nito makita. Tumaas ang kilay nito bago siya pasadahan ng tingin. Ayaw pa ata maniwala ng isang to. Bulong niya sa sarili. Minumura mo ba ako? Hindi po sir. Sagot niya at sarkastikong umiti bago umiling. Pinakita niya ang kanyang ID na suot-suot niya kanina pa. Eto po, ID ko sir. Doktora Maya Buenavista. Kaya wag po kayong mag-alala dahil doktor po ang titingin sa inyo. Saad niya kaya napatango ito bago siya hinayaan sa gagawin niya. Hindi naman po masyado malalim yung sugat niyo, pero mainam pa rin na maagapan na ito. Seryosong aniya makalipas ang ilang minuto habang tinatahi ang sugat nito sa noo. Tanging pagtango ang sinagot nito. Ramdam niya ang pagiging seryoso nito habang nakamasid sa kanya. Pero pinagsawalang bahala niya lamang yon hanggang sa matapos siya at ibang pasyente naman ang inasikaso. Makalipas ang isang buwan, nagkaroon sila ng medical mission sa isang probinsya at kasalukuyan silang bumabiyahe patungo sa mansyon na tutuluyan nila habang sinasagawa ang medical mission. Nang tanungin siya ng isa sa mga katrabaho niya, napalingon naman si Maya. Grabe, Doktora Maya. Talaga po bang sa isang mansyon tayo tutuloy? Oo, hindi ko kayang tumanggi sa alok ni Bruce lalo na't alam ko malaki rin ang advantage kung dito tayo tutuloy. Halos tataw dito ay alam ang mansyon na to. Kaya kung sakaling may mga kailangan ng tulong at nasaktong nasa mansyon tayo, madali pa rin tayo malalapitan. Si Bruce ay isa sa mga naging pasyente niya at investor din ng ospital. Naging kaibigan niya rin ito kaya kampante siyang tanggapin ang alok nito na sa mansyon sila tumuloy. Dok, pagkatapos po ng medical mission, pwede po ba na kahit sandali pumasyal kami sa resort? Balita ko po kasi may resort daw po malapit sa mansyon. Tumango siya bilang sagot at ngumiti. Oo naman, actually, since may 2 days pa naman tayo bago mag-start, pwede na muna kayo mamasyal kung gusto nyo. Sagot niya kaya naghiyawan sa tuwa ang mga katrabaho niya. Nagpatuloy pa sila sa pagkukwentuhan hanggang sa tuluyan sila makarating sa mansyon. Kinabukasan, matapos mag-ayos, lumabas si Maya ng kwarto at binati pa ang nakasalubong niyang kasambahay. Pababa na sana siya sa hagdan nang tawagin siya nito. Bakit po? May inabot itong maliit na box sa kanya. Kaya tinanggap niya naman. Kanino po ito? Para sa iyo po. Nakalagay po pangalan mo eh. Sagot ng kasambahay sa kanya. Kumunot ang noo niya bago buksan ang kahon. May nakita siyang papel sa loob, kaya binasa niya nakasulat doon. This necklace always reminds me of you. I missed you so much, Maya. Basa niya bago kinuha ang kwintas na may sun pendant. Ang ganda po, Dok. Mukhang may secret admirer kayo ah. Naku, siguradong bagay na bagay po sa inyo yan. Suot niyo na po.
Saad naman na isa pang kasambahay na biglang lumabas at inasar pa siya na nakangiti. Di ko nga ho alam kung kanino galing eh. Para sa inyo naman po yan eh. Saka, sakto po wala kayong kwintas. Di lalong lilitaw ang ganda nyo kapag sinuot nyo yan. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Bago sinuot na lang din ang kwintas. O di ba? Ang ganda nyo po lalo. Puri ng kasambahay, kaya nakangiting nagpasalamat siya bago tuluyang bumaba sa hagdan. Wow, mabuti at nakababa ka na, Maya. Kararating lang ni Bruce at may kasamang isa pang gwapo. Kinikilig na salubong sa kanya ng kaibigang si Maddie na isa rin sa mga katrabaho niya. Ang talas talaga ng mata mo kapag may gwapo. Natatawang sabi niya bago nilibot ang tingin. Nasaan ang iba? Maaga pa lang namasyal na yung mga yon. Ako baka mamaya na dahil tinatamad pa ako eh. Ikaw ba? Anong plano mo? Maglalakad-lakad muna ako. Matapos ng sandaling pakikipag-usap sa kaibigan, lumabas na rin siya ng mansyon para maglakad-lakad. Maya-maya pa, malayo na ang nalakad niya mula sa mansyon na meron siya nakitang batang nadapa. Agad niya itong nilapitan bago sinuri ang sugat nito. Huwag kang mag-alala, gagamutin to ni ate. Huwag ka nang umiyak ha. Masakit po. Opo, I know. Pero gagamutin ni ate, okay? Tumango ang bata sa kanya. Ganito, bibili lang ako ng panggamot sa sugat mo, tapos babalikan kita dito, ayos ba yon? Opo. O sige, huwag kang aalis dito ha. Babalikan kita. Bili niya sa bata bago agad na bumili ng panlinis sa sugat nito. Nang matapos, agad niyang binalikan ng bata na naabutan niya na ngayong may kausap na lalaki. Nakasquat ang lalaki habang kinakausap ang bata na ngayon ay tawa ng tawa. Lumapit siya sa mga ito bago nagsalita. Excuse me po. Pagkuha niya sa atensyon ng mga ito pero sa bata siya nakatingin. Hello, nakabili na ako ng kakailanganin natin. Gamutin na natin sugat mo? Nakangiting tanong niya sa bata. Tumango naman ito. Lumawak ang ngiti nito bago nag-squat sa tabi ng lalaking naabutan niyang kausap ng bata. Bakit ikaw ang gagamot? Doktor ka ba? Rinig niyang tanong nito kaya agad niya itong nilingon. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nang makita ang lalaking katabi niya ngayon, ay ang lalaki naging pasyente at kinaiinisan niya isang buwan na ang nakakaraan. Nagtaas ng kilay ang lalaki bago ngumisi. So, the great Doktora Maya Buenavista is here. Tila natatawang saan ito kaya nainis siya. Hindi ko inakalang aabot sa probinsya yung kayabangan mo. Hindi mapigil ang saan niya, dahilan kung bakit tuluyan itong tumawa ng sarkastiko. Alam niyang isang buwan na ang nakalipas, pero hindi niya maiwasang hindi mainis dito. Lalo na dahil naaalala niya ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya noon sa ospital. Mayabang? Kailan naman kita niyabangan ha? Nang hahamong tanong nito pero bakas ang kapilyuhan sa mga mata. Umirap siya bago sinamaan nito ng tingin. Sa tono pala ng pananalita mo last month sa ospital, at maging sa ngayon, hindi na mahihirapan ang tao na sabihing mayabang ka. Sagot niya bago nag-iwas ng tingin at sinimulang gamutin ang sugat ng bata. Ate ganda, kilala mo na po ba ang Kuya Lance ko? Friends na po ba kayo? Kapag kuha na tanong ng bata nang matapos siya sa paggamot ng sugat nito. Natigilan siya, hindi dahil sa tanong nito, kung hindi dahil sa pangalang binanggit nito. Agad niyang nilingon ng lalaking katabi, na naabutan niyang malamlam ang mga mata nakatingin sa kanya, pero agad ding nag-iwas ng tingin na makita siyang nakamasi dito. Lance ang pangalan mo? Tanong niya sa lalaki, na tumango, bago seryosong tumingin sa kanya. Lance? Lance Castillo? Hindi niya maintindihan, pero umaasa siyang tatango ito. Hindi agad nakasagot ang lalaki,
at nanatiling seryoso ang tingin sa kanya. Kaya inulit niya ang tanong. Yeah. Paos ang boses na sagot nito. Kaya napaawang ang labi niya kasabay ng pamumuo ng luha sa mga mata niya. Naaalala niya ang kaibigan niya nung bata pa siya na si Lance Castillo din. Parehong-pareho ang pangalan. Alam niyang maraming nagsasabing patay na ang kaibigan niya. Pero hindi niya maitatanggi na iniisip niyang buhay nga si Lance. At ito ang lalaking kaharap niya ngayon. Lalo na, at parehong-pareho ang pangalan ng mga ito. Ikaw ba yan, Lance? Ikaw ba yung kaibigan ko, ha? Umaasang tanong niya. Nakita niya ang ilang beses na paglunok ng lalaki. Bago umigting ang panga, saka umiling. I'm not your friend. Hindi kita kaibigan, Maya. Sagot nito bago umalis kasama ang bata. Nasaktan siya dahil doon. Pero alam niya sa sarili na mas nagkaroon siya ng pag-asang buhay nga ang kaibigan niya. Lumipas ang ilang araw, ipinagpapasalamat ni Maya ang pagiging masaya at matagumpay ng medical mission nila. Kaya naman upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, nagpasya silang magkaroon ng selebrasyon sa isang resort na nasa likod lang mismo ng mansyon. Guys, maiwan ko muna kayo lalangoy lang ako sandali. Paalam niya sa mga katrabaho bago nagtungo sa dagat upang lumangoy. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawang paglangoy, hindi sinasadyang napatingin siya sa isang sun lounger sa di kalayuan. Prenteng nakaupo kasi roon, si Lance na walang suot na pang-itaas. Umiinom ng alak habang matiim ang tingin sa kanya. Bakit ba kahit itanggi niyang siya yung kaibigan ko? May pakaramdam pa rin ako na siya yun. Tanong niya sa sarili, bago mag-iwas ng tingin. Kaso, nakita niyang tumalikod ito sa gawin niya upang umalis na. Dahilan kung ba't nakita niya ang pamilyar na marka sa likod nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Birthmark yun na parehong-pareho sa birthmark na meron ng childhood friend niya. Agad siyang umahon dahil doon, bago nagsuot ng cover-up at sinundan si Lance. Lance! Tawag niya sa lalaki, habang nagmamadaling sumusunod dito. Ilang beses siya pa itong tinawag pero tila wala itong narinig, at nagdire-diretso lang sa paglalakad. Lance, sandali! Tinakbo niya ang distansya nila. Saka siya humarang sa dinaraanan nito. Napahinto si Lance dahil sa ginawa niya, bago tamad na tumingin sa kanya. What do you need? Seryoso ang tanong nito. Nakita ko ang birthmark mo sa likod. And so? Ano ngayon kung nakita mo yung birthmark ko? Nung una inakala ko ikaw yung kaibigan ko. Dahil pareho kayo ng pangalan. Pero na makita ko ang birthmark mo, sigurado na ako na ikaw at ang kaibigan ko ay iisa. Hindi niya mapigilang maging emosyonal habang nakatingin sa lalaki, na walang kaimo-emosyong nakatingin sa kanya. Lance, miss na miss kita eh. Ang sabi nila Tita Eliza, patay na kayo ni Aling Tessa, pero hindi ako naniwala doon. Lance, I'm sorry. Maniwala ka man o hindi, sinubukan kong pigilan sila pero hindi ko nagawa. Naiiyak na sabi niya bago ito mahigpit na niyakap. Hindi mo alam kung gaano ako kasi na makita kita ulit makalipas yung ilang taon. Miss na miss kita. Miss na miss ko kayo ni Aling Tessa. Naramdaman niyang umangat ang kamay ni Lance. Kaya napangiti siya sa pag-aakalang yayakapin siya dito pabalik. Pero hindi niya inasahan ang marahas sa pagkalas dito sa yakap niya. What the hell are you saying, woman? Hindi nga ako ang kaibigan mo. Inis na saad nito. Ba't napilit mo tinatanggi na hindi ikaw yung kaibigan ko? Punong-puno ng frustration at nasasaktang tanong niya. Dahil hindi ako ang kaibigan mo. Tahimik siyang napaluha dahil doon, habang nakikipaglaban ang tingin dito. Huwag ka nang magsinungaling. Sarkastikong natawa si Lance, bago nakangising pinasadahan siya ng tingin. Alam mo, nung una, naaliw pa ako sa trato mo sa akin. Pero habang tumatagal, unti-unti na ako naiinis. Nung una mataray ka sa akin, halatang di mo ako gusto. Pero mula nang malaman mong Lance Castillo ang pangalan ko, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumigil ito bago dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Napaatras naman siya hanggang mapasandal siya ng pader. Pinipilit mo ako ang kaibigan mong matagal ng patay? Tapos ngayon, hinabol mo pa ako para ipilit ang parehong bagay
Nasuot lang ang kapirasong tela na yan? Tukoy nito sa swimwear na suot niya bago mas lalo pang lumapit sa kanya. Masyado nang dikit ang katawan nila. Napalunok siya nang maramdamang gumapang ang kamay nito sa bewang niya habang mariing nakatingin sa kanya. Napapaisip tuloy ako. Kung totoo ba yung sinasabi mo, baka paraan mo lang yan para akitin ako. Come on, Maya. Aminin mo nang ginagawa mo lahat ng ito. Dahil gusto mong magustuhan kita. Mapaglarong saad nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil doon. Kaya malakas niya itong tinulak palayo sa kanya bago binigyan ito ng mag-asawang sampal. Hindi ako ganong klaseng babae. Kung ganon, tigilan mo nagkakalapit sa akin at kakapilit sa akin na ako ang kaibigan mo. Kung sinabi sa'yo na patay na siya, ibig sabihin patay na siya. Tantanan mo na ako. Malakas at mariing sabi nito. Fine. Sige. Hindi ko na ipipilit na ikaw yung kaibigan ko. Dahil ang Lance na kilala ko, hindi ako pagsasalitaan ng hindi maganda. Siguro nga tama ka. Maybe you're right. Baka nagkataon lang na pareho kayo ng pangalan at birthmark. Sa loob na ilang taon, minsan hindi ako naniwalang wala na yung kaibigan ko. Pero ngayon, siguro ito na yung tamang panahon para simulan kong tanggapin na patay na nga siya. Nasasaktan. Pero seryosong saad niya habang diretsyo nakatingin sa mga mata nito. Pasensya na ko na istorbo kita. Hinding-hindi na ito mauulit. Goodbye, Mr. Lance Castillo. I wish to not see you again. Huling sabi niya bago naglakad palayo dito. Samantala, kahit lumipas na ang 2 buwan mula nang huli sila mag-usap ni Maya, ramdam pa rin ni Lance ang sakit dahil sa nangyari. Tama ang iniisip ni Maya. Siya at ang kaibigang sinasabi nito'y iisa. Pero hindi niya lang inamin dahil nais niyang protektahan ito. Lalo na dahil may plano siyang gumanti sa madrasta at stepsister nito. I'm sorry. Babawi ako sa'yo. Bulong niya habang iniisip si Maya bago uminom ng alak. Maya-maya pa, agad niya namang inasikaso ang mga importanteng bagay. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan ang kanyang tauhan. Bruce, anong balita sa pinapagawa ko sa'yo? Si Bruce ang kanang kamay niya. Matagal niya na itong inuutusan na mag-invest sa ospital na pagmamay-ari ni Maya. Pero pera niya ang gamit. Ito rin na inuutusan niya upang maging secret bodyguard ni Maya na madali nito nagagawa dahil naging kaibigan nito ang babae. Ayos na po lahat, boss. Naisend ko na po sa email lahat ng information tungkol kay Angeline at Eliza. Tukoy nito sa madrasta at stepsister ni Maya. Tungkol po sa kumpanya ni Eliza, balita ko maraming investor ang nagrereklamo. Unti-unti na bumabagsak. Si Angeline naman nagpapadala ng mga espiya para siraan ang ospital ni Maya. Mas kilala po kasi ang ospital ni Maya kesa sa kanya negosyo. Nagigting ang panga niya sa narinig. Good. Mag-imbestiga ka pa. Obserbahan mo ang nakapaligid kay Maya at siguraduhin mo ligtas siya. Oras na may mangyaring hindi maganda sa kanya, ikaw malilintikan sa akin. Chill, boss. Ako na bahala kay Maya. Ibigan ko rin naman siya, kaya hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Natatawang saad ni Bruce para bakas ang sinseridad sa sinabi nito. Bago nagpaalam, na ibababa ang tawag. Siya naman ay agad na tinignan ng mga sinenda impormasyon ni Bruce. At saka siya nagplano kung paano niya sisimulang pabagsakin ang mag-inang si Angeline at Eliza. Hindi ko kayo titigilan hanggat di kayo bumabagsak. Gaganti ako sa inyo mag-ina. Lalong-lalo na sa iyo, Eliza. Pinatay mo ang nanay ko. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mo. Sa kabilang banda, isang araw, nag-set ng lunch ang papa ni Maya sa isang restaurant. Kaya naman kahit ayaw niya makasama ang madrasta at stepsister, napilitan na lang siya alang-alang sa kanyang ama. Hi, Papa! Bati niya sa kanyang ama nang makarating siya sa restaurant bago umupo. Hindi mo ba ako babatiin, Maya? Kapag kuwan ay tanong ng madrasta niya, kaya napilitan siyang batiin to. Matapos noon, kumunot ang noon niya nang mapansin na silang 3 pa lang ang naroon. Wala pa si Angeline. Nakita yun ng papa niya kaya nagsalita ito. Tsaka pala, Eliza. Nasaan na raw ba si Angeline?
Papunta na sila. Sila? Hindi mapigilang nagtatakang tanong niya. Tumango ang madrasta niya bago tumingin sa likuran niya. Yes. Oh, ayun na nga pala sila. Ngingiti-ngiting sagot nito habang nakatingin sa likuran niya. Kaya wala siyang nagawa kundi lumingon sa tinitignan nito. What the hell? Gulat na bulong niya na makita ang stepsister niya na naglalakad palapit. Kasama ang isang lalaki na walang iba kundi si Lance, na seryosong nakamasid sa kanya ngayon. Hi guys! I want you all to meet Lance. He's my suitor. Galak na pagpapakilala ni Angeline kay Lance nang tuluyang makalapit ang mga ito sa mesa nila. Bumati si Lance sa kanila. Bago niya nakita ang pag-alalay nito sa stepsister niya para makaupo. Ang swerte naman ng anak ko. Dahil may maliligaw siyang kagaya mo, Lance. Mabuti na lang. At naisipan niya nang mag-entertain ng lalaki kahit busy siya sa pag-aasikaso ng ospital na siya mismo ang may-ari. Rinig niya ang pagbibida ng madrasa niya kay Angeline bago lumingon sa kanya. How about you, Maya? Kailan mo balak magpaligaw o magnobyo? Tanong nito kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Wala pa po akong balak, Tita Eliza. Sagot niya bago nagsimulang kumain. Hay naku, Maya. Yan na lang lagi mong sinasabi. Kung di ko lang alam na kaibigan ng turing mo sa batang yun noon, aakalain ko pa may gusto ka dun. At siya ang hinihintay mo, kaya wala ka pa ring boyfriend hanggang ngayon. Saad nito bago kay Lance bumaling. Pagpasensyahan mo na, iho. Ito kasing si Maya masyadong attached doon sa naging kaibigan niya noon. Lance din ang pangalan. Gaya mo. Pero hindi ko gusto ang batang yon. At saka matagal na ring patay yun. Tila nandidiri pang sabi nito. Kaya napatingin siya kay Lance na seryoso ring nakamasid sa kanya. Tama na po, tita. Hindi na dapat natin pinag-uusapan ng taong patay na. Hindi mapigilang saad niya habang nakikipagtitigan sa lalaki. Aapila pa sana ang madrasa niya, pero natigil ito ng sawayan ng kanyang ama. Matapos noon, muli silang nagpatuloy sa pagkain. Kinabukasan, tahimik na nagmamaneho si Maya at palabas na sana ng subdivision na isang kotse ang bigla na lang humarang at huminto sa daraanan niya. Nainis siya kaya naman agad siyang bumaba ng sasakyan bago kinatok ang bintana ng kotseng humarang sa kanya. Ikaw na naman? Galit na tanong niya na makitang si Lance ang driver ng sasakyan. Ang aga-aga, tas galit ka na agad? Sa halip, nakangising tanong nito kaya napairap siya. Paano hindi magagalit? Humarang ka nalang bigla sa daraanan ng sasakyan ko, kahit napakalawak naman ng daan. Baliw ka ba? Ano sa tingin mo? Tila nang aasar pang tanong nito kaya muli siyang napairap. Mr. Castillo, kung wala ka magawang matino sa buhay mo, huwag kang mang-istorbo ng ibang tao. Ang aga-aga sinisira mo yung araw ko? Galit at mariing saad niya bago naglakad pabalik ng kotse. Narinig niyang bumukas-sara ang kotse ni Lance, pero hindi niya yun pinansin. Bago akmang bubuksan na sana ang kotse niya, nang maramdaman ang pagpigil ni Lance sa kanya. Ano ba? Look, I'm sorry. Marahang sabi nito pero umirap lang siya bago pilit na kinalas ang pagkakahawak nito sa braso niya. Bitiwan mo ko. Baby, please, I'm sorry. Baby? Ang tanga mo naman. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan, wala kang karapatan. Pilit niya pa rin inaalis ang pagkakahawak nito sa kanyang braso pero hindi siya nagtagumpay. Lalo na nang isandal siya nito sa kotse. Wala nga ba talaga akong karapatan? Naghahamong tanong nito kaya napabuntong hininga siya. Ano ba talagang gusto mo, Lance? Tinigilan na kita, di ba? Hindi ko na pinipilit na ikaw yung kaibigan ko kahit na napakahirap paniwalaan nun. Isa pa nililigawan mo si Angeline, di ba? Kaya ba't ganito yung ginagawa mo ngayon? Nahihirapan ako, Maya. Magulong saad nito. Nahihirapan din ako, Lance. Naguguluhan ako. Pilit mong tinatanggi na hindi ikaw yung kaibigan ko na sinasabi nilang matagal ng patay pero ganito ka umasta. Tapos biglang malalaman ko nililigawan mo yung stepsister ko? Di ko na tuloy maintindihan kung nagsasabi ka ba ng totoo o nagsisinungaling ka lang dahil gusto mong gumanti sa kanila. Pero sa ngayon isa lang ang gusto ko, Lance. Tigilan mo ko.
Aniya, bago buong lakas na tinulak ito at saka siya nagmamadaling sumakay ng kotse upang umalis. Lumipas pa ang ilang linggo at ginagawa ni Maya ang lahat para iwasan si Lance. Pero hindi siya nagtatagumpay. Halos araw-araw pa rin nagkukrus ang landas nilang dalawa. At sa tuwing nangyayari yon, hindi niya maitago ang inis na nararamdaman niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong niya ng isang araw. Makasalubong niya si Lance sa ospital na pagmamay-ari niya mismo. Masakit ang ulo ko. Kailangan ko ng kalinga na isang doktor. Malapit lang ang ospital na Angeline dito. Ba't di ka na nandun pumunta? Naggibit balikat si Lance. Nakalimutan ko. Tumaas ang kilay niya sa narinig. Anong klaseng manliligaw ka? Kung napakasimpleng impormasyon lang tungkol sa babaeng nililigawan mo, hindi mo alam. Umismid siya pagkatapos, lalampasan na sana ito nang hawakan nito ang braso niya. Sandali lang. Ba't ba ang init ang ulo mo? Lance, huwag ka na magkunwari. Alam mo kung ba't mainit ang ulo ko sa'yo. Ilang beses na kitang sinabihan na tigilan mo na ako pero hindi mo ginagawa. Ano ba talagang gusto mo? Di ka ba nahihiya? Nililigawan mo yung stepsister ko tas halos araw-araw nagpapakita ka sa akin? Lumalapit ka sa akin? Inis na tanong niya. Hindi ito nakasagot, kaya naman inis niyang inalis ang pagkakahawak nito sa kanya bago naglakad. Kinabukasan, papasok pa lang si Maya sa bahay. Nang marinig niya nagtatalo ang madrasta at stepsister niya sa kusina. Mommy, hindi ko kayo maintindihan. Ba't pabigla niyo na lang akong pinapalayo kay Lance? Rinig niyang galit na tanong ni Angeline. Akala mo lang yun. Angeline, nung una gusto ko yung lalaki na yan. Pero ngayon masama na ang kutob ko. Alam mo ba, kanina ko lang nalaman na binili niya halos lahat ng shares ng mga investors sa kumpanya ko. At kanina ko lang din nalaman na siyang may-ari ng kumpanyang kalaban ng sakin. Sinasabi ko sa'yo, Angeline, layuan mo ang lalaking yan. Baka naman nagkakamali lang kayo. Hindi magagawa ni Lance yun. Pagtatanggol ng stepsister niya sa lalaki. Nagawa ng alintik na Lance na yun. Ganyan na ganyan din ang ginawa ng nanay ni Maya nun. Naging kaibigan ko pa man din. Pero sa huli siya pala ang kalaban ko sa negosyo. At hindi ko lang siya sa negosyo kalaban. Pati sa atensyon ni Julio, kalaban ko siya. Tukoy nito sa kanyang ama. Nangunot ang kanyang noo sa narinig. Bago mas naging interesado ang pakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito. But, wala na ang mama ni Maya. Kaya wala na kayong kaagaw kay Papa Julio. Yan din ang akala ko noon. Kaya ko nga sinira ang sasakyan ng nanay ni Maya noon. Kasi akala ko kapag namatay siya, sa akin na lang iikot ang mundo ni Julio, pero hindi pala. Nagulat siya sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Galit at sakit agad ang naramdaman niya dahil doon. Napakawalang hiya niyong lahat. Ang sama ng mga ugali niyo. Mariing bulong niya. Gustong-gusto niyang magpakita sa dalawa para ilabas ang galit niya pero alam niyang maaari niyang ikapahamak yun. Kaya sa halip na magpakita, nagmamadali siyang umalis at bumiyahe papuntang sementeryo, kung saan nakalibing ang kanyang ina. Nang makarating siya sa sementeryo, laking gulat niya nang makita niya si Lance, nakalalapag lang ng bulaklak sa harap ng puntod ng mama niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki na agad lumingon sa kanya. Hindi ito agad nakasagot, kaya sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong ulit. Totoo bang binili mo ang shares ng mga investor sa kumpanya ni Tita Eliza? At ikaw din ang owner ng kumpanyang kalaban ng kumpanya niya? Bumuntong hininga si Lance bago tumango. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Tanong niya at nakita niyang napariin ng pikit ang lalaki. Sa kabilang banda, muling napabuntong hininga si Lance bago nagsalita. Dahil gusto kong gumanti, Maya. Gusto ko malaman ng madrasa mo ang pakiramdam ng kagustuhang lumaban pero walang magawa. Gusto ko ibalik sa madrasa mo lahat ng paghihirap na ginawa niya sa amin ng nanay ko. Mariing sagot nito. Seryoso niyang tinignan si Maya na malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Maya, ayoko na maglihim sa'yo. Nahihirapan ako makita kang pilit akong iniiwasan. Ako to si Lance.
Ang kaibigan mo. Sa wakas ay pag-amin niya. I'm sorry kung pilit kong tinanggi ang bagay na yun noon. Ayoko madamay ka sa paghihiganti ko sa madrasa at stepsister mo. Pero hindi ko na kaya. Yung ginawa ko sa kumpanya ng madrasa mo, kulang pa yon. Kulang na kulang pa para sa lahat ng ginawa niya sa amin ni nanay. Naramdaman niya ang paghawak ni Maya sa kamay niya bago marahang tumango. Naintindihan ko, Lance. Saad ni Maya, kaya hindi niya napigilan ang sariling yakapin ito nang mahigpit na agad nitong tinugunan. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Mama. Maya-maya sabi ng dalaga, kaya agad silang naghiwalay sa pagkayakap. Ano ibig mo sabihin? Narinig ko si Tita Elisa at Angeline na nag-uusap kanina. Pilit na pinapalayo ni Tita si Angeline sa'yo dahil nalaman niya ang ginawa mo sa kumpanya niya. Hanggang sa nabanggit niya kung paano niya sinira ang sinasakyan ni Mama noon na naging dahilan ng pagkawala ng nanay ko. Ang sakit. Pero mas lamang ang galit na nararamdaman ko, Lance. Hindi ko kayang tanggapin na naging madrasta ko pa ang babaeng pumatay sa nanay ko. Mariing sabi niya, bago diretsong tiningnan sa mata ng lalaki. Lance, gusto kong gumante. Gusto ko ring ipaghiganti at bigyan ng hustisya ang nangyari sa nanay ko. Lance, please, let's help each other. Magtulungan tayo sa paghihiganti. Mapapahama ka sa gagawin mo, Maya. Mapapahama ka rin naman sa gagawin mong paghihiganti, Lance. At sa tingin mo ba hindi gagawa ng paraan ng magaling kong madrasa para alamin kung sino ka talaga? Lance, sa oras na malaman niya ang ginagawa mo, sisiguraduhin niyang gagawin niya ang lahat para mapabagsak ka. Kaya hayaan mo ako makipagtulungan sa'yo, please. But if you don't like it, if you don't like the thought of it, hindi kita pipilitin. Ako na lang gagawa ng paraan para makapaghiganti ako sa nangyari sa nanay ko. Mariing saad ni Maya. Kaya napabuntong hininga si Lance bago sumusukong tumango. Fine. We help each other. Gagawin natin lahat para makaganti. You're right. Gaganti tayo, Lance. Pagbabayarin natin ang madrasta ko. Pati na ang stepsister ko sa lahat ng pananakit na ginawa nila. Pero paano ang papa mo? Kaalis lang ni Papa noong isang araw. Nasa Canada siya. Gusto ko sanang sabihin na agad sa kanya ang nalaman ko. Pero kilala ko si Tita Eliza. Magaling yung magpalusot. Kailangan ko muna makakuha ng sapat na ebidensya na may ipapakita kay Papa. Sa ngayon, kailangan kong bumalik sa bahay at ipakita kila Tita Eliza na normal lang ang lahat at wala akong nalalaman. Para nang sa ganon, hindi na sila magduda. Pero kahit na ganon, magsisimula na tayo magplano at kumilos. Hindi niya mapigilan ang mapangiti at manghang mapatitig kay Maya dahil sa determinasyon at katapangang pinakita nito. Maliwanag ba yun, Lance? Of course. Maliwanag, bossing. Nakangising sagot niya. Sandaling napatitig si Maya sa kanya bago tumango kapag kuwan. Mabuti kung ganon. Sige na. Mauna ka na umuwi. Mananatili muna ako dito. Kahit sandali bago ako umuwi. Sasamahan na kita. Pagpipresenta niya na hinayaan naman ni Maya. Sa kabilang banda, makalipas ang isang linggo, tagumpay na nakahanap ng ebidensya si Maya na magpapatunay na ang madrasa niya ang dahilan kung ba't namatay ang kanyang ina. Napakawalang hiya niya. Ni hindi man lang siya nagdalawang isip at pinatay niya yung mama ko. Mariing saad niya habang hawak ang brown envelope na naglalaman ng mga ebidensya. Bumaling siya kay Lance. Kailangan ko makausap si Papa pag uwi niya. Hindi pwedeng hindi niya malaman ng totoo. Tumango ang lalaki bago marahang hinawakan ang kamay niya. Don't worry. May ipinadala na ako mga tauhan na magbabantay sa papa mo para masiguro nating ligtas siya pagka uwi niya dito sa Pilipinas. Salamat, Lance. Kinabukasan, habang nasa biyahe si Maya, hindi niya maintindihan kung bakit sobrang kaba ang nararamdaman niya. Kalma, Maya. Wala lang yan. Pagpapakalma niya sa sarili, bago bumaba ng sasakyan, nang tuluyan siyang makarating sa bahay nila. Nang makapasok sa loob ng bahay, nagtaka siya nang mapansing walang kahit na isang kasambahayan nandun.
Sobrang tahimik ng lugar, kaya hindi niya maiwasang kabahan at isipin na may hindi magandang mangyayari. Inilibot niya ang tingin hanggang sa dumapo ang tingin niya sa isang envelope na nakapatong sa sofa. Kuryosong dinampot niya yun bago buksan. What the hell? Hindi makapaniwalang bulong niya na makita ang mga litratong nasa loob. Lahat kasi yon, litrato nila ni Lance. Mula nung una sila magkita sa ospital, hanggang sa huling beses nilang pagkikita. Bakit may ganito? Tanong niya sa sarili. Hindi nagtagal, nakita niya ang dahan-dahang pagbaba ni Angeline sa hagdan. Habang matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. Mabuti naman at nakauwi ka na, my dear stepsister. Itinaas niya ang mga litrato upang ipakita kay Angeline. What's the meaning of this? Pinapasundan mo ba ako? Oh, nakita mo na pala yan. Pero teka, hindi ba dapat ako nagtatanong yan sa'yo? Naglakad dito palapit sa kanya. Bago marahas na inagaw sa kanya ang mga litrato. Ano ibig sabihin nito? Ano, Maya? Ganyan ka na ba talaga kadesperadang patunayan? Na buhay pa ang magaling mong kaibigan? Kaya na makilala ka ng lalaking si Lance na manliligaw ko, pinatulan mo agad. Kahit pa alam mo nga ako ang gusto niya. Ha, I can't believe how can you be desperate like this? Hindi ako desperada, Angeline. Huwag mo ko itulad sa'yo. Kalmadong sagot niya bago tinulak ito palayo. Pero, tinulak din siya nito. What are you trying to say, ha? Na ako ang mas desperado sa ating dalawa? Is that it? Binato nito sa kanya mga pictures, kaya tuluyang naputol ang pasensya niya. Tumayo siya bago ito marahas na tinulak sa sofa, kaya malakas itong napasinghap. Bakit? Hindi ka ba desperado sa lagay na yan? Talagang pasusundan at paimbestigahan mo kami? Alam mo, Angeline, bago mo ako tawaging desperada, subukan mo munang tingnan ng sarili mo sa salamin. Para makita mo talaga kung sino ang desperada sa ating dalawa. Tumahimik ka, Maya. Ang sabihin mo na iinggit ka lang dahil ako ang nililigawan ni Lance. Gusto mo lang siyang agawin sa akin. Kaya pilit mong inaagaw ang atensyon niya. Inggit. Ako. Sa'yo. Walang kainggit-inggit sa'yo, Angeline. At saka hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag mo akong kantiin. But still you did. At saka, wala bang sinabi sa'yo ang private investigator mo na si Lance ang lapit na lapit sa akin? O baka naman, alam mo pero nagmamaang-maangan ka lang. Alam mo minsan napapaisip din ako eh. Totoo naman na ikaw ang nililigawan niya pero bakit sa akin siya sunod na sunod? Nang aasar siyang tumawa, bago muli itong marahas sa tinulak, nang akmang tatayo ito. Pwisit ka, Maya. Mga agaw ka. Ito ang tatandaan mo. Kahit makapangalan ng walang kwenta mong kaibigan si Lance, malaki ang pagkakaiba nila. Yung kaibigan mo walang binatbat yun kay Lance na gusto ko. At maraming may pagmamalaki. Kaya huwag mong subukang agawin siya dahil wala kang alam sa kaya kong gawin sa'yo kung sakali. Naningkit ang kanyang mga mata. Dahil doon, bago walang pagdadalawang isip na sinakal to. Kahit kailan wala akong inagaw sa'yo. Ang payo ko lang sa'yo, Angeline, huwag ka masyado mapanghusga. Sige ka, baka mamaya. Mamalayan mo na lang na ang sinasambo mo na pala ang taong dating pinandidirihan mo. Huwag ka ring pakampante, ha? Dahil sa sitwasyon ngayon, ikaw ang walang alam. Mariing sabi niya bago ito pabalyang binitiwan. Hayop ka! No! Kung may hayop sa ating dalawa, ikaw yun. Mas masahol ka pa sa buwaya. Makakarating kay mommy ang nangyari ngayon. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to. Go ahead. Sabihin mo yan sa mommy mo. Lahat. Binuksan niya ang bag bago kumuha ng cardon at binato sa stepsister niya. Yan ang calling card ko. Tawagan mo ako kung sakaling kailangan mo ng tulong sa pagsusumbong sa mommy mo. Umiyak ka na rin at umarte. Total dun ka naman magaling, di ba? Ani niya, bago nagtungo sa kanyang silid. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ang nakauwi ang papa ni Maya sa Pilipinas. Kaya naman agad niyang sinabi rito ang totoo.
Napakawalang yan ni Eliza. Hindi ako makakapayag na hindi niya pagbayaran ng ginawa niya kay Marisa. Galit na sabi ng kanyang ama nang malaman nito ang katotohanan. Gagawin natin ang lahat, Papa. Magbabayad siya at sisiguraduhin ko yon. I will talk to my lawyer. Sisiguraduhin ko walang mapapala sa akin si Eliza kahit piso. Tumango siya sa sinabi ng kanyang ama bago ito inabisuhang magpahinga na. Matapos nun, sila naman nila sa nag-usap tungkol sa kung paano nila tuluyang mapapabagsak si Eliza at ang anak nito na si Angeline. Isang araw nagulat na lang si Maya nang sabihin sa kanya ni Lance na ibibigay nito sa kanya lahat ng shares nito sa kumpanya ng madrasta niya. Noong una, tumanggi pa siya, pero kalaunan, tinanggap niya rin yon. Salamat, Lance. Pero bago ko ipaalam sa madrasta ko ang tungkol dito, gusto ko munang pahirapan siya. Saad niya bago magsagawa ng plano. Ang una niyang ginawa ay hanapan ng baho ang kumpanya ng madrasta niya. Hindi naman siya nahirapan doon. Siniguro niya makakarating sa lahat ng empleyado at konektado sa kumpanya ang lahat ng impormasyong nakalap niya. At ilang araw ang nakalipas, sunod-sunod na reklamo ang ibinato dito. Habang siya'y abala sa pagpapabagsak sa madrasta niya, hindi naman siya nabigo kay Lance, abala ito sa pagpapabagsak kay Angeline. Ready yourself, Eliza. Parating na ako. Mariing bulong niya nang sumapit ang araw na pupunta siya sa kumpanya ng madrasta. Dahil siya may pinakamalaking shares ng kumpanya, meron na siyang karapatang magpatawag ng meeting. Kahit pa hindi nito nalalaman, at yun nga ang ginawa niya. Taas noo siyang naglalakad palapit sa conference room at gano'n na lang ang kanyang pagngisi. Nang hindi pa siya nakakapasok pero dinig niya na ang galit na sigaw ng kanyang madrasta. Ano sa tingin niyo itong kabastos ang ginagawa niyo? Kung hindi si Lance Castillo, sino ang nagutos sa inyo na magkaroon ng meeting nang hindi ako sinasabihan? Napailing siya bago lakas loob na binuksan ng pinto ng conference room. Dahilan kung ba't nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Ako? Maya? Ano ginagawa mo dito? Gulat nitong tanong. Why? Di ba ako pwede dito? Balik tanong niya bago ngumiti. At binati pabalik ang mga nasa conference room na pasimpleng bumati sa kanya. What's the meaning of this, Maya? Umalis ka dito. Wala kang kinalaman at karapatan dito. Muli niyang binalingan ng tingin ng madrasta at matamis na ngumiti. Naku, tita. You can't do that. Hindi mo ako pwedeng paalisin lang. Dapat simula ngayon, matuto na kayong sumunod sa akin. Lalo na dahil ako may pinakamalaking shares dito sa kumpanya. Saad niya bago binalingan ang mga tao roon. Maraming salamat sa oras niyo. Sa totoo lang, nagpatawag lang ako ng meeting para magpakilala sa inyo. I'm Dr. Maya Benavista. At ako ang major shareholder ng kumpanyang ito. May karapatan akong i-appoint ang sarili ko bilang bagong CEO ng kumpanya. That would be all. Thank you. Pinalakpakan siya ng mga naroon. Kaya nakangising tiningnan niya ang madrasta at matalimang tingin sa kanya nito bago siya lumabas ng conference room. Maya! Lalo siyang napangisi nang sundan siya nito palabas. Ilang beses pa siya nitong tinawag pero hindi niya yun pinansin. Hanggang sa makarating sila sa parking lot. Paano ikaw ang major shareholder kung si Lance Castillo ang bumili ng shares ng halos lahat ng investors? Isipin mo, tita. Paano nga kaya nangyari yon? Seryoso niya itong tiningnan. Bago binalingan ng pamilyar na sasakyan, nakahihinto lang malapit sa kanila. Mula roon, bumaba si Lance at agad naglakad palapit bago malamig ang mga matang tumingin. Sa madrasta niya, napalipat-lipat ang tingin sa kanila. Magkasabwat kayo? Pinlano niyong gawin to sa akin, mga hayop kayo? Wala nang mas masahol pa sa'yo, Tita Eliza. Saad niya at tinignan ng malamig ang madrasta. Sumingit naman si Lance. Ano nararamdaman mo ngayon, Eliza? Ikaw! Ikaw ang kaibigan nitong si Maya na anak na walang kwentang kasambahay na yon? Huwag na huwag mong susubukang pagsalita na hindi maganda ang nanay ko. Minsan mo na kaming sinaktan at hindi na ako papayag na maulit yon.
Kung alam ko lang na mabubuhay ka pa pala sa kabila ng bugbog na natamo mo, sana tinuluyan na lang kita gaya ng ginawa ko sa nanay mo. Pati na rin sa nanay nito si Maya. Binalingan siya ng madrasa bago itong umisi. Nagulat ka ba, Maya, ha? Akala mo ba talaga aksidente ang nangyari sa nanay mo? Mali ka. Sadya lahat ng iyon. Ako mismo ang sumira ng kotse niya para maaksidente siya. Pero hindi lang yon. Kasi bago pa siya makasakay sa kotseng yon, ay ginawa ko sa kanya. Alam mo ba kung ano? Binugbog at binuhusan ko pa ng asido. Sinuwerte na nga lang ako. Dahil sa lakas ng impact, sumabog ang sasakyan ng nanay mo. Kaya hindi ako nahirapan. Nagmamalaking saad nito. Kaya kahit nanginginig sa galit, nilabas niya ang cellphone na kanina pa umaandar ang recording. Salamat sa kusang loob na pag-amin mo, Eliza. Makakaasa ka mabubulok ka sa kulungan. Pinatay niya ang recording sa harap nito mismo. Bago muli yung tinago sa bag niya. You're going to pay for everything, Eliza. Pagsisisihan mo, pinatay mo ang nanay namin. Pagsisisihan mo ang lahat. Mariing sabi ni Lance bago sila sabay na umalis at iniwan si Eliza na nakatulala na lamang. Sa kabilang banda, ilang araw ang makalipas, isang sampalang natanggap ni Lance mula kay Angeline. Nalaman na kasi nito ang totoo. I hate you. I can't believe I fell in love with you. Isa kang walang kwentang tao. Malaki man ang pinagbago mo, isa ka pa ring hampas lupang anak ng kasambahay para sa akin. Galit na sabi nito, pero nanatiling walang imik si Lance. Hampas lupa man ako sa paningin mo, pero hindi pa rin mababago na ng katotohanan. Nahulog ang loob mo sa akin. Isa pa, huwag kang umarting parang aping-api ka. Sa totoo lang, kulang pa yan kumpara sa kasalanan mo. Hindi ko hahayaan mo pa sa'yo ang ospital na pagmamay-ari ko. Too late. Nakapangalan na sa akin ang ospital mo. Hindi mo pwedeng mabago yan. May kasama pa nga tayong abogado na magpirmahan, di ba? Masamang tingin ang pinukol nito sa kanya, kaya mahina siyang natawa. You deserve this, Angeline. Kulang pa nga kung tutusin. Samantala, kinabukasan, pababa pa lang si Maya ng hagdan, nang marinig niya ang boses ng kanyang madrasta. Bitiwan niyo nga ako? Asawa pa rin ako ni Julio kaya may karapatan ako sa bahay na to. Tama. Kasambahay lang kayo. Wala kayong karapatan na pagbawalan kami dito. Dinig niyang segunda ni Angeline kaya napairap siya bago naglakad palapit sa mga ito. Malis na kayo dito. Hindi welcome sa bahay namin ng mga taong masahol pa sa hayop ang ugali. Paano kung ayaw namin? Baka nakakalimutan mo. Asawa ng papa mo ang mommy ko. Giit ni Angeline. Sa tingin mo ba, masisikmura ng papa ko na harapin ang babaeng pumatay sa una niyang asawa? Umalis na kayo. Kung ayaw niyo ako mismong kumaladkad sa inyo palabas. Napabuntong hininga siya na hindi sumunod ang mag-ina, kaya mahigpit niyang hinawakan ng mga ito bago hinila palabas. Masabi ko lumayas kayo. Wala na kayong lugar sa bahay namin. Galit na saad niya bago napahinto nang makita ang papa niyang naglalakad palapit sa kanila. Julio, tulungan mo kami. Itong si Maya gusto kaming palayasin. Agad na pagpapaawa ng madrasta niya. Kapal din ang mukha mo magmakaawa sa akin ng ganyan, sa kabila ng kahiyupang ginawa mo kay Marisa. Tukoy ng kanyang ama sa kanyang mama. I'm sorry. Pagmamakaawa ni Eliza. If you are sorry, then you have to face the consequences of your action. Kailangan mo pagbayaran ng ginawa mo. Hindi lang sa dati kong asawa kundi pati na rin kay Lance at Tessa. Agad na umiling-iling ang madrasa niya bago biglang naglabas ng baril. Eliza! Mommy, put that gun down please. Alam mo taho-taho sa baril please, Mom. Nagmamakaawang sabi naman ni Angeline. Masama ang ugali ni Angeline, pero alam niyang totoo ang pagmamakaawa at takot ito ngayon, lalo na dahil kitang-kita niya ang pamumutla nito. Angeline, sakay sa kotse! Utos ni Eliza. Hindi agad nakasunod ang stepsister niya, kaya tinutukan ito ng baril ng madrasta niya. Sakay sa kotse! Ikaw! Sa driver's seat!
Utos muli ng madrasta niya na sinunod ni Angeline. Matapos nun, bigla na lang siyang hinila nito habang nakatutok ang baril sa kanya, kaya hindi siya makapalag hanggang sa pasakayin din siya dito sa passenger seat. Bilisan mo ang pagmamaneho, Angeline. Siguradong hahabulin nila tayo. Mami, ibaba niyo na po yung baril. Natatakot ako. Manahimik ka, Angeline. Bilisan mo ang pagmamaneho. Nakita niya sumusunod na ang sasakyan ng papa niya, pati na rin ang kay Lance. Kaya nakaramdam siya ng pagpapasalamat. Maya-maya, napansin niyang lumuwag ang hawak na madrasa niya sa baril dahil mas nag-focus ito sa pag-uutos sa anak na bilisan ng pagmamaneho. Kaya kinuha niya ang pagkakataon na yon para agawin dito ang baril at inihagis sa labas ng bintana. Pwisit ka talaga! Nakita niyang naghubad dito ng heels at akmang ihahampas sa kanya. Nang umilag siya kaya sa halip sa kanya tumama, kay Angeline yung dumiretso. Napasigaw ito dahil sa sakit, kasabay ng paggewang ng sasakyan dahil hindi na ito nakapagmaneho ng maayos. Sinubukan niyang ayusin ang takbo ng sasakyan, pero hindi siya nagtagumpay hanggang sa wala na siyang choice, kundi sa pilitan nitong igilid nang makita ang isang truck na makakasalubong nila. Dahil doon, malakas silang sumalpok sa isang puno. Ramdam niya ang lakas ng impact nun dahil sa pagtama ng ulo niya sa dashboard. At bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita niya ang katabi niyang si Angeline na wala ng malay at naliligo sa sariling dugo. 2 linggo ang lumipas matapos ang aksidenteng yon. Pinayagan na makalabas na ospital si Maya. Nakaligtas siya sa nangyari pati ang kanyang madrasta na ngayon ay nakakulong. Patuloy pa rin ang pagdinig sa mga kaso nito pero hindi nakaligtas si Angeline. Konti na lang, Maya. Unti-unti na natin nakakamit ang hustisya. Sa oras na malaman natin ang desisyon ng korte, matatapos na lahat ng to. Marahang bulong ni Lance sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na mangyari yan, Lance. Gustong-gusto ko nang matapos ang lahat ng to. Nang sa ganun makapagsimula na tayong muli. Konting tiis na lang. Magiging maayos din ang lahat. Saad ni Lance kasabay ng paghalik sa kanyang noo. Sa mga sumunod na buwan patuloy ang kaso. Hanggang sa tuluyan itong mahatulang guilty at naging masaya sila doon. Salamat. Nakamit na rin natin ang hostisya. Salamat sa lahat ng tulong mo, Lance. Ngayon, sigurado ako masaya ang mama ko dahil nabigyan natin ang hostisya ang pagkamatay niya. At alam kong mas magiging masaya sila kung isa't isa ang pagtutuunan natin ng pansin. Saad ni Lance at marahang sinapo ang pisngi niya at pinagdikit ang kanilang noo. Maya, ilang taon kong pinangarap at hinintay na makasama ka at makita ka muli. Kaya ngayon pinagbabayaran ni Eliza ang kasalanan niya. At bayos na ang lahat. Hindi na ako magsasayang pa ng panahon. Mahal kita. Maya, at alam kong nararamdaman mong hindi lang basta kaibigan ang turing ko sa'yo. Kung nabibilisan ka, liligawan kita. And I promise to do everything for you. Patutunayan ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Nakangiting tumango naman siya bago sinapo ang pisngi nito. Mahal din kita, Lance. At kaya mo, hindi na lang din pagmamahal para sa isang kaibigan ang nararamdaman ko. Mahal na mahal kita, Lance. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo at ilong. Hinintay niyang sa labi naman siya halikan ng lalaki. Pero bago pa nila magawa yon, pareho silang natawa. Pero kailangan mo ako ligawan at kailangan natin ipaalam to kay Papa, okay? Of course, we'll do that. Anything for you. Sa mga sumunod na araw, hindi naman nabigo si Maya dahil talagang niligawan siya ni Lance. Ginagawa nito lahat para sa kanya. At kahit isang beses, hindi ito pumalyang iparamdam sa kanyang mahalaga siya. Umabot na halos 1 taon ang naging panliligaw ni Lance bago siya nagpasyang sagutin ito sa mismong kaarawan nito. You're so beautiful. Malambing na bulong ni Lance. Tapos, gwapo ka. Sa tingin ko, magiging bagay tayo, Lance, no? Napatigil sandali si Lance. You're right. Bagay tayo.
I'm just kidding. Tao tayo, Lance. So pinipiloso mo ako. Seryosong tanong nito bago siya kiniliti sa tagiliran. Kaya nagpumiglas siya habang tawa ng tawa. Okay lang kahit ilang beses mo ako pilosopohin. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Lumipas pa ang ilang buwan, naging maayos ang relasyon nila ni Lance. Pero sa gitna ng sayang nararamdaman nila para sa isa't isa, isang masamang balita ang natanggap nila. Nagpakamatay daw si Eliza sa kulungan. Dahil nabigo ito ng ilang beses sa pagtatangkang pagtakas. At dahil wala na itong pamilya, sila ang masikaso ng burol at libing nito. Matapos noon, muling naging maayos ang takbo ng buhay nila hanggang sa alukin siya ng kasal ni Lance na agad niyang sinang-ayunan. Maraming nangyari. Natapos ang kasal. Nagsisimula na silang bumuo ng pamilya. Nagkukwentuhan sila sa mga bagay-bagay. Patay na patay ka talaga sa akin, no? Ginawa mo pang way si Bruce para mapatuloy kami sa mansyon mo nung may medical mission. Tapos yung nag-usap naman tayo, ang yabang at ang sungit mo. Nang aasar na saad niya, na tinawanan lang ng asawa, bago bumaba ang tingin sa kwintas na suot niya. Yung kwintas na natanggap niya nung tumuloy sila sa isang mansyon, na si Lance pala ang may-ari, palagi niya yung sinusuot. Lalo na nang malaman niyang kay Lance pala yun galing. Bagay na bagay talaga yan sa'yo. Pero bakit sanang pendant? Sabi mo kasi sa sulat, lagi mo ako naaalala sa kwintas na to. It's because you're the sun of my life, Maya. Without you, I wouldn't see anything. You are that sun. You are the one that keeps me going, and I will do everything to keep my sun rising. Mahal na mahal kita, Lance. Mahal na mahal din kita, Maya. Ikaw, at ang pamilyang bubuuin natin. Makalipas ang ilang taon, biniyayaan din sila ng anak na siya naging inspirasyon nila para mas pahalagahan at pagtibayin ang kanilang relasyon. Isang baby girl na talagang nagbigay ng liwanag at kasiyahan sa kanilang buhay. Nang mag-birthday ito, humiling pa ito ng baby brother or baby sister kaya tumawa lang si Lance at Maya. Heard that, baby? Alam mo na. Pasimpleng bulong ni Lance sa kanya kaya pabiro niya itong si Nico. Paano kung sabihin ko natupad na ang wish mo, anak? Saad niya sa bata. Si Lance naman ang laki ang mga mata. What are you talking about? Is it possible po matutupad agad ang wish ko? Depende, anak. Pero matagal mo na namang wish magkaroon ng kapatid, di ba? Then ito na, magkakaroon ka na ng kapatid. Nakangiting sabi niya, bago natawa na agad magtatatalo ng batang anak, samantalang si Lance naman napayakap na lang sa kanya. Really? Are you pregnant? Oo, Lance, I am. Mukhang di ka naman masaya eh. No, I'm very much happy. Thank you so much, Maya ko. Pinapangako ko mas magiging mabuti pa akong ama at asawa sa inyo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Ilang taon pa ang lumipas. Habang lumilipas ang panahon, mas lumalaki ang pamilya ni Lance at Maya. At mas lalo nilang nalaman ang kahalagahan at pagtitiwala at pagmamahal para sa isa't isa. Hindi perpekto ang kanilang relasyon. Pero ginagawa nilang lahat para manatili silang intact bilang mag-asawa. Kailangang tumibay ang pagmamahala nila at pagsasama. Nang sa ganon, sila ang maging ehemplo ng kanilang anak kapag lumaki na ang mga ito. At wala nang mahihiling pa si Maya, kundi habang buhay na kasiyahan para sa kanyang pamilya. At alam niyang sa bandang huli, kahit anong mangyari, hinding-hindi siya iiwan ni Lance. The end.